Hello, my dear! My dear Libra. First 15 days of November 2023. This is from November 1 hanggang November 15, 2023 General Reading. Okay mga my dear, kumusta kayo? Mga my dear Libra, I hope that you are doing well. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan as of this moment. Okay mga my dear, and maraming salamat po sa unconditional love and support na pinapakita po ninyo sa ating channel. Okay mga my dear, tingnan na natin kung ano mga eksena at kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa yung first 15 days of November 2023. Okay my dear, last 3 shuffle. Okay, balasahin natin siya, my dear. This is the second, pangalawa. Last one. Tapos cut na natin into 3. My dear Libra. Okay. First card natin, my dear, is the Two of Cups. Okay? Normally, relationship ang nakukuha ko dito sa card na to. Okay? Yes, nasasagap ko yung energy ng relationship, pero may something na nangyayari dito, my dear. Parang, ano na to, past na siya. Hindi siya yung energy na may parating sa'yo na tao, parang ganon, hindi. Parang, this is connected sa past. Posibleng mga tao na matagal mo nang kakilala, matagal mo nang nakakasalamuha. Posible, my dear, na magbabalik ito. Okay? Magbabalik. Or kasama mo siya as of this moment. Yun na nakukuha ko dito. Connection ng dalawang tao, 2 or more. Yun na nakukuha ko actually. 2 or more person na nakukuha ko dito. Okay? So, connection. Hindi siya yung energy na parang may parating na love sa'yo, my dear. Hindi siya yung ganon. Okay? Tingnan natin. Next card natin is the Devil. Okay. So, meron kang Devil card. So, ibig sabihin, my dear, merong mga tao na nakapaikot sa'yo as of this moment na nagkukos sa'yo ng distraction. Okay? Kasi hindi ko siya nakukuha, my dear, as like fresh love. Hindi ko siya nakukuha yung parang, kasi normally pag lumalabas tong card na to, ito yung parang, makikita mo dyan sa card na yan, yung parang, ayan, meron nag-uumpisang love, meron nag-uumpisang ugnayan sa dalawang tao, pero hindi yun na nakukuha ko kanina pa lang, my dear, pagkahawak ko ng card na to. Ang nakukuha ko is more on parang, tao na posibleng matagal mo nang kakilala, tao na posibleng magbabalik, parang ganon, tao na parang close sa'yo, as in close siya sa'yo, pero meron siyang devilish energy. Meron siyang devilish energy, so posible na nagkukos ng distraction sa'yo tong energy na to. Okay, nagkukos ng distraction tong energy nitong person na ito sa'yo. Kasi hindi maganda yung combination ng dalawang card na to. Okay. So, posibleng pinagkakatiwalaan mo, tapos may devilish siyang energy, parang ganon. Okay? Or posibleng nakakasama mo sa bahay, nakakasalamuha mo, nakakausap mo everyday. Yun ang nakikita ko dito. Okay? Next card natin dito is the Queen of Wands. Energy ng Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? So, nandoon siya pero hindi ko kino-close yung energy ng ibang mga zodiac sign, my dear. May pagkamaldita to. Okay? Ayoko maging gender basis kasi wala naman gender yung cards natin, pero babae siya. Okay? Parang babae yung nakukuha ko dito na energy. And hindi ko nagugustuhan yung aura ni Queen of Wands ngayon kasi parang may pagkamaldita tong person na to. Ano? Pero hindi ko kino-close yung ibang zodiac sign. Kung sino man to na nagko-cause ng distraction sa'yo, my dear, siya si Queen of Wands. Okay? Meron siyang kagustuhan, my dear, na sirain ka. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, na energy. Lalong-lalo na yung energy ng Leo. Parang ang init-init ng dugo sa'yo ni Leo. Sa pagdating naman, my dear, sa energy ng iba, ang nakukuha ko is more on Scorpio and Scorpio pa lang.
Energy ng Gemini pumapasok din, okay? Kasi meron mga something na nagsisipagsulputan. Sa paglabas ni Queen of Wands, hindi ko nagustuhan to. Parang meron siyang gustong mangyari sa'yo. Okay? Tingnan natin, my dear. Babae. Babae ang nakukuha ko dito, my dear. Babae. Okay? Next is the Star. Parang sinasabotahan niya, my dear, yung dreams mo, mga manifestation mo, my dear. Devilish siya. Malalim yung energy nito. May devil card ka, my dear. Malalim yung galit sa'yo ng taong to. Malalim. Okay? So, posibleng mag-aasik siya ng lagim. 'Di ba? Sa bagay, 'di ba, November, araw ng mga patay. So, there's a tendency na lalakas ang power nitong impactang to. Okay, baka may pagka ano to. Alam mo na. Okay? Pero hindi ko nagugustuhan yung buong setup dito, my dear, kasi it's more on parang meron siyang ginagawa para hindi ka mag-grow, para hindi ka maging successful. Yun ang nakukuha ko dito. Okay, meron siyang ginagawa and super close siya sa'yo. Posibleng kamag-anak, kapatid, kakilala. Okay, posible din naman inside the relationship. Sobrang close, ibig sabihin may tiwala ka talaga sa kanya. Pero hindi ko siya nakikita na as in, malapit na malapit kayo ngayon. There's a tendency na baka meron ng nagawa tong tao na to, na posible nagkaroon na rin kayo ng alitan nitong taong to. Kasi hindi ko siya nakikita as in super close. 'Di ba? Dati siguro close kayo, meron kayong special bond kasi posibleng magkarelasyon kayo, magkapatid kayo, magkapamilya kayo, something like that, or best friend kayo. Pero parang may nangyari dito, my dear. Pero meron dito nangyari na something. And then, umaatake si Queen of Wands. Okay? Energy ng Aquarius pumapasok. Okay? Paki-clarify nga, additional message yung Two of Cups and the King of Sword. Okay. So, sa paglabas ng King of Sword, this is a very smart card, si King of Sword. Natuklasan mo, my dear, na itong tao na to ay backstabber. Okay? So, meron na siyang ginagawang something. Okay? Posible nga talaga, my dear, na nagkaroon na kayo ng alitan in the past nitong person na ito. Hindi to total yung parang sweet, kasi kanina pa lang, my dear, pagkahawak ko sa Two of Cups, iba na talaga yung naramdaman ko. Parang hindi siya yung, kasi normally pag lumalabas ang Two of Cups, fresh start, super sweet, talagang meron darating na magkapatibok ng puso mo. So, iba yung naramdaman ko talaga, my dear, as in super iba. So, alam mo na to, my dear, kilala mo tong tao na to, meron ka nang alam na kahit kaunting background sa kanya, alam mo rin siguro na backstabbing tong tao na to, pero pakiramdam ko, my dear, dahan-dahan siyang gumagapang sa first 15 days of November. Okay, tingnan natin, my dear. May idea ka na, hindi na to bago sa'yo, ibig sabihin kilala mo na siya, alam mo na yung kakayanan niya, na may pagka maldita talaga siya. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Okay, the devil energy, iaangat ko siya, my dear. Clarification, additional message is the Judgment. Ayan na. Naglalabasan na. So, the good thing dito, my dear, is kahit meron negative energy na parang sinasabutahe ka nitong negative energy na to, na parang nagdadasal to or something, nagmamanifest na hindi ka mag-grow, hindi ka mag-success. Ang kagandahan lang, the positive side of November 1 is lalo mong nakukonfirm yung kutob mo na itong lechugas na ito, siya ang gumagawa ng mga misfortune mo. Siya yung nagiging distraction mo. Kung hindi to, my dear, nagpre-pray, gumagawa ng mga ritual, or else nilalason yung utak mo. Gumagawa siya ng mga suggestion, mga something, na para ma-trigger ka, or posible siya yung nagiging reason kung bakit ka lagi napapatrouble, lagi kang, basta, dahan-dahan mo, my dear Libra, nakikita na itong tao na to ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng misfortune. And yun yung nakikita ko na positive energy ng first 15 days of November. But the bad energy na nakukuha ko is umaariba tong person na to. Okay? One person lang siya, my dear. Hindi siya grupo. No? Posibleng best friend mo to, asawa mo, kapamilya mo. Okay? Yan ang nakikita ko dyan. Next card natin dito is the Four of Pentacles. Hindi makamove on tong gagang to. Okay? Hindi siya makamove on. Posibleng meron tong mga personal issue sa'yo. Okay? May mga personal na inggit, personal na issue.
Okay, next card natin dito is the Eight of Wands. Overflowing of blessing, insecure ang energy na to, my dear. Nai-insecure tong person na to sa'yo kasi lahat ng mga problema, lahat ng mga obstacle in life now overcome mo, my dear Libra. So, nai-insecure siya sa'yo. And so far, my dear, pagtungtong ng first 15 days of November, meron ka pa rin mga blessing. So, congratulations. 'Di ba? Insecure ang palaka itong energy na to. No, nai-insecure sa'yo. Bottom deck of the card is the Death card. O, 'di ba? Huli ka. Kumbaga sa usapin ng witchcraft, huli. Nahuli ang insecure, nahuli ang inggitera, nahuli ang nagbibigay sa'yo ng misfortune. So therefore, my dear, huling hirit na nitong taong to. There's a tendency na baka lalayuan mo na to. No? Ay, masyado kang toxic, masyado kang negative, goodbye. Okay? Masyadong mong natatakpan lahat ng mga blessing ko. Imbis na magpasalamat ako everyday, ang nangyayari, reklamo na lang ako ng reklamo. 'Di ba? Yun ganon, hindi ako nagiging grateful, hindi ako nagiging thankful lang dahil sa iyo. Ganon na nakukuha ko dito, my dear. Meron kang death card, hinakot mo lahat. Meron kang devil, meron kang death card. So, my dear, be careful sa yung first 15 days of November 2023 and God bless you. I'm so happy kasi patuloy pa rin, my dear, ang pagdagsa, my dear, ng mga blessing mo. Meron ka ditong 8 of Wands and the Stars. Ibig sabihin, ito yung slowly but surely na manifestation ng mga blessing mo. Super, super nice naman, mga my dear, no? So, take care of yourself. Alagaan mo yung sarili mo, mag-protection ka, at maging mapangilati sa mga tao sa paligid mo. Kasi meron talaga mga insecure dito. May mga insecure. 'Di ba? Gusto, my dear, na yung mga blessing mo ay mapunta sa kanila. Okay? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of November 2023. Sa mga, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!